para sa mga credit grabber dyan sa trabaho, tumigil ka. At sa mga nanonood na may katrabahong credit grabber, isend nyo to. Ah! Kapal mo. May mga umaalis dahil yung boss nila hindi sila comfortable. Kaya nga I always say na currently now sa role ko, I want my members, mabalik talaga ako sa mga members ko, no? Kasi going back to Honolulu, going back, I've experienced Hindi ko gets talaga. yun. Ano going back? Ayan ha, papakala ko sa'yo si Darren Espanto. Going back to Honolulu just to get... Tanda ko na, hindi ko naiintindihan. May nakikita ako nagtatrabaho sa corporate, 35 years. Yung mga nagiging VP, SAV, nagugulat ako, 35 years na siya. So sabi ko, seryoso? Ganong katagal? May ganon akong nagugulat ako ha. Hindi dahil sa ayaw ko sa corporate. Ang sinasabi ko lang, baka swerte sila na nakita nila yung sense of purpose nila and all. Pero I see. Okay, hello, this is Z and welcome to our podcast. Tara at pag-usapan natin ang mga bagay na bahagi na ng ating kamalayan. Usaping panlipunan, lakas maka-deep conversations and topics that are close to my heart. Ang dami ko hong gustong i-share sa inyo dito sa show. At sabay-sabay po tayong matuto. At kung wala naman hong matutunan, kahit matawa man lamang. Ano po, maraming salamat po sa support. Ako po ay natutuwa. I love you, I love you, I love you. Alam mo yung nakakatawa sa adulting? Bata pa lang tayo, tinuruan tayong mag-aral para makahanap ng trabaho. Yes? Tama. Pero, walang nagturo sa atin kung paano mag-survive sa trabaho. And maybe that's why ang daming Pilipino ngayong pagod na pagod. Pero hindi pwedeng tumigil. Abay siya, sige sumuko ka, tumigil kasi kahit tumigil ka, ay hindi naman nasuko sa laban ang mga bills. Nandiyan ang kuryente, tubig. Grabe yung kuryente ngayon. Last time yung kuryente namin, 4,000, 5,000, ba? Ang kuryente namin sa bahay parang 9,000 lang. Ngayon, 18,000. Di ba? Anyway, ibang issue yun. Pero may tatlo kasing klase ng pagod sa adulthood based on my book. Wow, based on my book talaga, no? Pagod sa corporate world. Pagod sa pagiging sariling boss na wala namang day off. At yung pagod sa kakaisip dahil walang makitang trabaho at nasa bahay lang, no? Saan ka? No? Kapagod, no? So, welcome po sa panibagong episode at sana okay pa kayo sa trabaho, sa sweldo, sa boss, sa katrabaho, at sa mga Teams message or Slack message or G-chat o kung ano man kung paano kayo nag-uusap at yung mga boss nyo na nagsasabi ng oy, quick call lang, tapos magwa 1 hour na. No? Takang-taka ako sa mga Pilipino when it comes to that. Kasi kapag mga foreigner, pag sinabing 15-minute huddle, literal 15 minutes tapos. Tayo mga Pinoy, ang dami nating kwento. No? Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-relatable na topic sa adulthood. Trabaho. Welcome to adulthood. Welcome to adulthood. Corporate life, hustle life, resignation, yung mga toxic na katrabaho, good bosses, bad bosses, ang dami kong bad bosses, sweldo, burnout, at yung tanong na lahat tayo minsan tinatanong sa sarili natin, ganito lang ba talaga to hanggang retirement? Imagine, kapag iniisip ko pa lamang hanggang retirement yung pagtatrabaho, may retirement ba? Or aabutin ka pa ba ng retirement, no? Sa pagod. So, nawiwirduhan ako dito kasi nawiwirduhan ako dito sa adulting kasi growing up, ang simple lang ng script natin, di ba mga kasama? Mag-aral ka ng mabuti, gumraduate ka, maghanap ka ng trabaho, tapos magiging okay ka. Yun yung assumption mo. Pero nung nandun ka na sa trabaho, saka mo naman marirealize na, may politics, may favoritism, ang daming pangit. May boss na magaling, may boss na trauma, may office na friend mo sa lunch pero huy, competitor mo when it comes to promotion. At may mga HR na nakakasura. Ano? Tapos meron pang mga moment na kapapasok mo pa lang sa work, pagod ka na. Hindi dahil sa tamad ka, pero dahil parang may invisible pressure lagi. Kailangan productive ka. Kailangan grateful ka. Kailangan professional ka. Kailangan resilient ka. Kailangan strong, independent employee ka. Kahit yung salary mo, dependent pa rin sa petsa de peligro. Imagine, ang daming nire-require sa'yo. Pero yung sahod, hindi nagki-keep up. Hindi nagka-catch up. Minsan sarap sakalin talaga eh. Meron talaga, mamaya pag-uusapan natin yung mga HR na nakakasura. Yung mga akala mo sila yung boss. Di ba wala namang ambag sa trabaho. Yung tipong ikaw yung nagpo-produce, ikaw yung nagpapayaman. Tapos anyway, mamaya may guest tayo. Talagang ating sisingilin ang mga ganyang usapin. And what I realize is this, no? Work is not just where we earn money.
Work is where many adults discover their limits, their values, their trauma, and sometimes, ito maganda, their self-worth. Ngayon, gusto po nating pag-usapan ng totoong buhay trabaho ng mga Pilipino. Hindi lang yung mga motivational quote na love your job, galit na galit ako doon sa love your job. Di ba? Love your job, follow your passion. Babalik ako mamaya doon sa love your job kasi nakakapikon na parang we're family here. Ano we're family? Pahirapan nga para mapayagan mo yung leave. We're family. Ako nga pag gusto ko magbakasyon, hindi mo ako nagpapaalam sa lola ko So, kung family tayo, okay lang kahit wala ako ngayon dahil tinatamad ako. You cannot say that. Kahit sa totoong buhay, may bills, may pamilya, may rent, may inflation, may pangarap, may pagod. In this episode, pag-uusapan po natin, bakit umaalis ang mga magagaling na empleyado? Umaalis ba yung mga magagaling o talagang mga maraming kaaway sa work tapos di nila kaya so umalis sila, no? Or yung mga red flag sa office? Green flag sa boss. Corporate ba talaga ang safe path? O yung masyado nating, o baka naman niro-romanticize natin na, wag ka mag-corporate, dapat entrep ka. Di ba? Masyado ba nating niro-romanticize na kapag entrep ka o entrepreneurship, yung ba talaga yung freedom, no? At sa panahon ngayon, paano ba mabuhay, kumita, at hindi maubos bilang Pilipinong nagtatrabaho? And syempre, hindi ko kaya itong pag-usapan mag-isa. Our guest today, isa sila sa mga maraming Pilipino na very active to mga to when it comes to life, when it comes to work. Meron tayong entrepreneur at meron po tayong dekada na sa usapin ng HR, sa usapin ng pagiging part ng corporate. Palakpakan po natin. Please welcome CJ at ang nagbabalik sa pod, Yukito! Yeah! Let's go! Feeling ko, sobrang excited si CJ magsalita. Tapos parang nag-iintay siya kanina, bang kailan ba ako sisingit? Kasi ang haba Hindi totoo yun. Masyado ka naman. Parang feeling ko, ang haba ng intro ni Z, na parang kailan ba ako makakasingit? Wait lang, for context po si CJ nakilala ko through Yukito. No? And tinatanong ko kanina si CJ, may anong province mo? May province ka ba? Wala akong province. Sa Pasay nga lang ako, di ba? So, hindi ko nga alam kung province. Wow! Wait lang ba sa Pasay ba may mga puno ng mangga, puno ng niyog? Paano ba maging bata ang isang Pilipinong nasa loob ng syudad? Kasi kami, sa Batangas, laking tabing dagat po kami. I had the luxury of, ano ba tawag doon? Yung mag-climb ng trees. Ang social, magka-climb ng tree. Di ba yung mga ganon, yung mga huli kami ng mga fish, ganyan, o, di ba? Kaya sa city, paano maging bata ang isang city boy? Alam mo, actually, di ba? Ikaw, di ba, Yukito, dito ka lumaki? Same. Taga Pasay kami. Sa Pasay kasi, nung bata ako, meron doon sa dulo ng kanto. Ewan ko ba, nung bata ako, kada kanto, kada eskinita sa Pasay, meron pabong nangahabol. Wow. Oh, diba? Hindi mo kineri. May pabo sa bawat dulo. So, diba? Ewan ko makaka-agree So, ba from sila. out of nowhere, nagkaroon ng pabo sa May Pasay. pabo, tapos... Alam mo, I was expecting pusa o di kaya malaking daga na kasing laki ng aso, pero no, sa Pasay, may pabo. Sabi niya, ano yung pabo? Ano yun? Yung parang gaganon sila, yun ang hahabol na... Ang pabo, siya yung nagja-judge sa'yo eh. Tipo, laki. Hindi, yung pabo yung ginagamit sa banyo, pang ililigo ka. Mali, tabo pala. Wait lang, Pasay ka. Pasay, oo. Tapos ikaw, Pasay rin yung Kito. Pasay din. Pasay. Paano ang buhay bata ng mga laki sa city? Same din. Parang ako nga na-experience ko pa yung yung pumapanik sa puno, naglalaro, ganun. Sa amin puno ng wait lang, kamyas. May puno talaga sa Pasay? Grabe. Grabe Pero naman. Parang mga inakit nyo lang doon. May coconut Parang trees inakit nyo lang naman din doon. kami. May mangga, may malunggay din kami. Well, I was Oo. anticipating na sagutin mo, ang inaakit ninyo ay Meralco, ng kuryente. Ay, hindi pa. Ay. Hindi pa mataas Meralco. Ayoko sabihin nyo about sa Meralco kasi meron kaming story dyan nung bata. Ayan. Umakit ka talaga sa Hindi. Nag-aabang kasi kami ng mga kawad na putol. Di ba yung sabihin dito? Tapos, Kasi gawa ng kahirapan. So, ginagawa namin yung mga lumang wire. oo. Sinusulog namin yun para magtanso. Tapos bibenta namin yun sa... Tinatanso, kinikilo. Oo, kinikilo na. Kinikilo yung Oo, tanso. kasi para nung panahon ko nasa 80 pesos. Uso pa ba yun yung nakikilo ng tanso? Hindi ako sure. Hindi ko na tinatry. Baka i-try ko later. Baka eto tanso ko to mamay. Kaya ingatan natin yung mga kordon dito sa set. Natutuwa na nga ako. Sabi ko, mukhang marami-rami ito mamaya. Grabe, pero in terms of set, kamusta ang set? Diba? Kasi ngayon lang po nakabisita Oo, si CJ sa set eh. Naiyak ako. Bakit? Sabi ko, parang ang ganda nito. Mas maganda pa sa bahay ko. Sabi ko sa isip ko, ito ba yung set? Parang bahay na
na namin to. Ang ganda-ganda nung Tapos parang nabanggit mo kanina nung pre-rolling po kami, parang gusto mong mag-podcast din, no? Oo naman. Nagpa-podcast ako sa banyo. Kasi nga kulob, 'di ba? Pwede maging So, second. alam mo, kung may podcast ka si Jay, anong gusto mong intro? Hala! Alam, on O di the kaya spot. name? Anong name? Anong On the spot. anong name ng podcast kung magkakaroon ka ng podcast? Bilang nasa banyo ako palagi, So- kasalita. So, pwede bang sabihin to? Na banyo, Ala! Banyo King? Para mas safe tayo. Di ka Para, sure sa king. yun na nga eh. Para, Wait lang, sandali, si Yukito po, nagbabalik siya sa pod, no? Kamusta ka naman huli tayo nagkita? Parang kahapon. Oo nga, parang last year lang. Hindi, kamusta naman ang set? Kamusta ang Yeah, feeling? sobrang So, nakakatuwa. Like, 'di ba, sobrang engaging, tsaka nakaka-excite. That's why syempre sinabi ko nga sa'yo na I'm willing then to give everything para masuportahan ito. Pagtanda natin. Alam niyo, tuwang-tuwa po talaga ako kay Yukito kasi nung first guesting niya, natuwa talaga siya sa vision nung show. Kaya ito, nagbabalik nga siya. At saka sabi ko talaga kay Yukito, pare, wag kang magpapagwapo ng ayos ha, kasi ako yung dapat na bida sa show ha. Sabi ko talaga sa kanya, pare, ako dapat yung bida kasi mamaya pag mas gwapo ka, baka mamaya sa comment section ang hanapin lagi Instagram mo eh. Kailangan ako yun eh. Kailangan ako yung dadami ng followers eh. So, but anyway, ngayon Yukito, kamusta ang pagkabata mo sa city? Kasi naging curious ako bigla kasi from the city kayo. Kasi kami, laki akong Batangas, ang probinsya ko Batangas eh. Mm-mm. So, ako talagang dala-dala ko yung kultura ng mga Batanggenyo dito. Ikaw, kumusta ang pagkabata? Tsaka half Japanese ka eh. Oh, yun lang siguro yung unique kasi parang nung bata ako, medyo Half Japanese na prominent hinahabol yung ng pabo? mukha. Saka mas maputi pa ako noon, saka mas medyo close pa yung eyes ko. So parang medyo trying hard akong makipagkaibigan sa mga Pinoy. Pero Kasi marunong lagi ka na akong- magtagalog simula bata. Tagalog na ako noon actually. Kasi parang ang naalala ko ng word na alam ko noon is Tagalog. Although no mga 1 or 2 years old ako, Japanese daw. Pero syempre nung nagkamalay na ako, parang Tagalog na yung medyo naalala Paano ko. ba kayo nagkakilala ni CJ at maging tropa? Kasi ang kwento po ni Yukito ay si CJ at parang sila ata ay dekada na magkaibigan eh. Yes, Oo, yes. Parang pa 20 years na. So, wag nyo na bilangin, no? Baka siguro 20 20 years? years. Hindi naman, mali ka, ano lang, Hindi. 10 years lang. 10 years ba? Mga computing na lang edad eh. Oo. Pakikat po yun. So wait lang, paano? Hindi, 5 years friendship talaga. 2 years lang talaga. 2 years lang talaga. Alam ba kung na yung mga listener? Dito, sa totoo lang po talaga. Mm-mm. Nagkakilala kami sa dati kong work. Corporate din. Okay. Actually talaga. Semi-corporate. Alam mo, Ay, corporate din. ibabalik lang namin dun sa question mo, kamusta yung buhay namin sa Pasig? Yes. Sa totoo lang, yung buhay namin doon masaya. Sobrang saya. Pero yung environment na meron kami, talagang tinuruan lang kami maging masaya. Mm-mm. Pero mahirap. Mahirap yung life kasi nga, naniniwala kaming dalawa na kaya siguro din kami sumikap sa life. Mm-mm. Dahil alam namin na nahirapan kami nung bata kami. Mm-mm. Hindi na-provide sa amin halos lahat. Siguro nung batch na, siguro nung bata kami, Mm-mm. we're very blessed. Very blessed. Oo. They're very blessed kami na nag-e-effort yung parents namin to provide everything. Pero growing up, namumulat na kami na parang, ay, mahirap pala kami. Ganon. totoo. Same with me. Oh, I Oo. see. Kasi pag bata ka, masaya ka lang. Pero kapag ba batang Pasay, ano mga mahilig na nilalaro pag bata? Kasi kami noon, Habulan aso. Oy, text. Nalaro mo yung text. Oo, text. Pogs. Tapos Mm. ano pa ba? Mga Pokemon cards, Yu-Gi-Oh Hindi, cards. sorry po, huwag naman kayo magalit sa akin kasi po curious yung tanong ko. Safe yung kalsada for kids sa Pasay na that time? Hindi, actually, Or ito ano siya, yung naka-village yan? Or paano ba? Paano ba tayo? Hindi Eskinita. Actually, iskinita. Tsaka delikado. But I think for me yung pagiging Mm. delikado na yun is what made me parang cautious tsaka Tsaka maingat. naging mas matapang. Oo. Alam mo, parang Mm-mm. tinuruan kami nung lugar namin na yun. Nagba nga, syempre, sabi mo nga, paano yung picture? May mga sasakyan. Kaya pag Mm-mm. kunwari, maghahabulan kami, dahan-dahan, kasi baka mabangga ang sasakyan. Oo. Pero, tinuruan kami dahil doon. Kaya nga merong term na street smart nga daw. Yes. Oo. I see. Alam mo, ang magandang matutunan kung saan nanggaling itong ating mga guest, no? Tsaka kung yung usapin ng pagkabata. Dahil curious ako na, di ba nung bata tayo, ang issue lang natin maglaro, mag-aral, makatapos, ganyan. Pero parang
ako, lumaki ako, never naman ako tinuruan ng tatay ko na ito dapat ang acting mo kapag nasa trabaho ka na. Trabaho na. Totoo naman. Di ba na parang Mm-mm. walang training sa school exactly in terms of office politics. When it comes to office environment, maaari sigurong i-associate siya sa certain subjects, ipipilit na ay related to sa discipline dito sa ganitong uri ng communication ganyan. Pero parang wala namang direct, Wala. no? Oo. Walang direct. So, tonight po kasi or today, we have the corporate insider and hustle outsider, no? Perfect combination siya para pag-usapan yung tanong na saan ba talaga tayo lulugar sa mundong kailangan nating kumita pero ayaw nating maubos, no? At bago tayo lumalim, tingnan natin muna yung sinasabi ng internet, no? Since episode ito about work, corporate life, and hustle, meron akong bagong segment. Laging kada episode may bago akong segment eh. So, i-claim ko na to para safe din ako at hindi nyo ako makancel. So, customize to. Here are Z. Louis Strauss top 10. O, ibig sabihin, listahan ko to ha. Kung may listahan kayo, idiin nyo. Z. Louis Strauss top 10 workplace realities na feeling ko maraming Pilipino ang makaka-relate, no? Number 10, quick call is never quick. Pag sinabi nilang quick call, magdala ka na ng tubig. May chance, may presentation yan. Quick question. Mm. Sa corporate, gaano nyo ina-appreciate ang meetings online or physical? Ako we appreciate yung face-to-face, yung physical. Pero kasi ngayon, nasa hybrid setup ako. So, we appreciate both. Ano mas gusto mo? Hybrid, virtual? Or I mean- or full or 100% na On-site. on-site? Ako ngayon mas gusto ko yung hybrid. Mm. Kasi meron akong moment na para makapag-escape ako. Kung ayoko makita muna yung mga ka-work ko, mamaya sa bahay muna ako. Mm-mm. May safe space na ako. Kasi iba yung house, yung safe space natin. Mm-mm. So, every time na nasa bahay ako, feeling ko, okay, the me is coming back. Ganon. Kasi pa nasa office ko, kailangan, hello! Ganon-ganon ka talaga lagi Kasi doon. ang issue ko naman kapag nag-o-office, yung energy, yung social energy, parang na-exhaust, parang nauubos, na parang kailangan presentable ka, kailangan Correct. 'di ba magdamit ka na kailangan isuot mo yung bago mo. Ako nabili ako ng bagong brief pag napunta ako ng office eh. Ganun ako ka-ready. So yun nga. Anyway, baka kung saan mapunta yung usapang brief. Hindi lahat, isa pa ha, hindi lahat ng mabait na office mate kakampi mo. No, may mga taong approachable sa pantry pero wag ka, dangerous 'yan. Meron nga yung pinakamabait, siya pa yung naninira eh, no. So Totoo. ikaw may ganun ka bang experience? Hala, kailangan ko ba pangalanan dito? Ay, mga top 3. Mga top 3. CJ's top 3. Oh my God. Backstabber. Hindi. Totoo yun. Naniniwala ako doon. Hindi lahat, I always say this to my team, hindi lahat sa corporate kaibigan mo. And you need to Seryoso? be careful. Oo. Ikaw ba nung nasa corporate ka ba? May madali mo bang ma-assess kung sino doon yung, for the lack of term, kung sino doon yung hudas at kung sino doon yung genuine na anghel at sino doon yung parang nakaganyan talaga, yung walang pakialam, yung tipong work lang, yung tipong sobrang linis na parang wala akong pakialam sa mga politika, gusto ko lang makatapos sa trabaho, then alis na ako. May ganun. Actually sa akin, medyo yun lang yung hindi ko pa na-experience siguro, yung may nag-away or nag-backstab sa akin. Although, syempre, it's very little lang naman din yung time ko sa corporate. Hindi naman ako umabot ng a total of, sabihin natin, 3 years or 4 years. Mm-mm. Siguro max na ngayon dati sa company natin, no, yung Japanese English teaching, Mm-mm. ESL, company. So, parang doon naman ang medyo naging politics So, ang lang gusto mo doon. sabihin ang perfect na buhay mo na nasa corporate ka. Yeah. Boss ko kasi siya dati. Gayon. Kaya nga, Kasi di ba, Grabe. kaya naging friends din kami. Sabi ko, kakapit ka Pero sa wala kang boss. nakaaway doon? Kahit sa short stint mong... Actually, wala nakaaway, but siguro politika because yung sa side ko is Mm-mm. parang Japanese staff kami. So parang more of like ako yung nag-express ng mga Filipino complaints. Gusto ko brother yung nabanggit mo about politika kasi ang isa rin na nasa listahan ko, minsan mas nakakapagod ang politika kaysa workload. No? You can survive deadlines. Tunay yan. You can survive deadlines. Napag-aralan mo na yan sa school. Deadline ng Friday, kaya mo tapusin yan. Ang mas mahirap i-survive yung office dynamics. Ano yung pinaka-hate mo na ikaw, brother, CJ, ano yung pinaka-mahirap na office dynamics o kultura na hate ka or Na hindi ko trip. na hindi mo trip, nakatrabaho? Ako kasi ayoko ng mga katrabahong credit grabber. Pareho tayo. Oo. Kasi competitive ako eh. Oo. Ayoko nung halimbawa, binigay ko lahat, tapos mamaya ikaw ang ibibida mo sa mga bosses na ikaw yung parang nag-take the liberty. Gagamitin mo pa ako ng sentence sa group chat na I have taken the liberty of ganyan-ganyan. Mali pa naman ang grammar. May liberty. Ngayon kasi meron ng co-pilot eh. May mga AI na ngayon. So, Oo. minsan kahit may AI na, mali pa rin yung grammar. Kaya nga, pikon ako. So pareho tayo. Ayoko din talaga ng credit grabber. Para sa mga credit grabber dyan sa trabaho, tumigil ka. At sa mga nanonood na may katrabahong credit grabber, isend nyo to. Ah! Kapal mo.
Kasi kakapikon pero ito nga, kasi sa mga credit grabber na yun, ang isa sa mga listahan ko is salary increase is character development. Yes. Kaya ka feeling ko mapipikon na bakit ginagrab yung credit na dapat sa'yo. Kasi lisensya mo siya na pwede mo siyang gamiting bala para ma-increase yung salary. Eh ngayon, paano increase yung salary mo kung inagaw mong kung katrabaho? So, minsan, hindi ka magmamature dahil sa age nagmamature ka dahil hindi tumaas sweldo mo. Oo. Na 'di ba? Na parang ikaw ba, halimbawa sa Na work, stress. sa work, ano yung sa experience mo? Paano ba yung perfect na strategy, if there's such a thing as perfect strategy, para buksan yung salitang salary increase sa boss? Ako kasi, I will take yung sabi mo na wala naman kasing perfect way para tumaas yung sahod mo, no? Nasa level talaga siya ng performance mo at saka syempre yung boss mo dapat loop in siya sa mga pinagagagawa mo. So parang kailangan laging visible yung... Oo, kasi nga ngayon sa current team ko, I always say to them na everything that you do, nag-English na ako, no? Oo. So, dapat everything that you do, kailangan nakadocument siya. And kailangan mo i-loop in dun sa email o dapat CC or visible dun sa mga bosses. Gusto ko yung keyword din. So dapat, kung gusto mo, kung may balak, lahat naman siguro may balak. Oo. Kung may balak kang magpa-salary increase, yung word na bida-bida, talagang i-imbibe mo siya at yung bida-bidang yun is through visibility. Correct. Oh. Tsaka iwas din sa pag-credit, iwas din siya sa diba nga sabi ko nga sa'yo, ayoko ng mga credit grabber, diba? So, ang ginagawa ko, kasi na-experience ko siya later naman, for sure matatap mo naman bakit ayoko ng mga ganong bad bosses. Kasi I've experienced that before. So, sabi ko, action plan ko, so moving forward now, nandun ako sa level na ako nagmamanage nung tao. Sabi ko, ayoko ma-experience na experience ko. So what I did, every time na they will do something good or they will have a project, I want them to email that to me. At the same time, naka-CC yung boss. Para kumbaga, parang yung ginagawa nila, whatever they do good, parang sila yung magsa-shine. At the same time, ako, na pag nagka-shine, di ba, I always believe na pag yung member mo nagsa-shine, ikaw din, whatever moment or whatever na nag-uumapaw na liwanag sa kanila, mapupunta rin sa yun eh. Kasi kumbaga, may kita ng mga tao sa taas, yung mga Papa Jesus ngayon, yung mga Diyos. Na parang, uy, ang galing ng mga members mo. Syempre, Minutunan ako sa'yo. Gusto ko yung ganun na, yung visibility yung kailangan pala as Correct. visible as you can. Kasi speaking of good bosses, kasi nga sabi nila, yung nga, good bosses can change your life. And a good boss doesn't just manage your work, they can really help you grow. And that's the important thing, lalo na kung corporate ka. Pero, sabi mo, boss mo si Yuki. dati, oo. Tapos, nakapag-build kayo ng friendship outside work. Mm-mm. Curious ako kasi, paano, pwede pala yun? Pwede palang maging magtropa long-term ang magkatrabaho? Yes. Totoo. As long as, kasi di ba Yukito kasi ito naman, naging vulnerable din siya sa amin. Yes. Nagpakita rin siya ng side niya na, hindi lang pala siya boss na ibabaw-baw namin. Ginagawa niya. Yung parang, kasi di ba sa Japanese company, baw ng baw, hi, ganon. Oo. Paglaba, sabi namin, akala namin, English pa kami. Sir, ganon. Wait lang, masundot ko yun. Di ba, sabi niyo Japanese, no? Mm-mm. Parang marunong din ako mag-Japanese eh. Ay, inako mo. Feeling ko alam na naman ni Yukito to eh. Oo. Pero sige, Sige nga. i-testing mo kay CJ. kung Kaya tama CJ, ba. ano sa Japanese ang, is this your car? Kuruma, kurumu? Kurumi? Ano ba? Di ba, tama ako sabihin Oo, mo? kuruma. Kuruma. Ano, is this your car? Kurumi yours? Ano ikaw? Ano sa Japanese ang is this your car? Ay, hindi ako Japanese, sorry. Hindi, ano nga, is this your car sa Japanese? Ayan, korewa? Kuruma des. Kundi, Mali. korewa. Mali! Ano na? Ang is this your car sa Japanese ay otomoto? Ah, Ano naman sa Japanese yung is this my car? Otokoto. Diba? Nag-gets mo? Oh my gosh! Perfect! Perfect. Pwede na. Sira ang career ko sa Same joke. kami ng humor nito ni Z. Nararamdaman ko. Pero yun nga, may good boss. Then bad boss, sabi nila, bad bosses create silent resignation. Some employees resign emotionally before they resign officially. Gano'ng katotoo yun? Ikaw, bakit ka ba nag-resign? Ay, hindi, nag-resign na ako nung kasi babalik akong Japan. Ikaw, gano'ng katotoo yun? Kasi di ba, ano ka ba, HRBP? Kasi ba di ba pang uri ng HR eh? Ano Merong ko? HRBP, HR generalist, at merong HR ang wala naman talagang alam pero napapunta doon tapos siya pang mayabang. Oo. Uy, wala ako dyan ha. Pero di ba, ano ba iba't ibang uri ng HR? Kasi kasi when you say HR, it's ano siya, malaking department talaga siya. So ako, currently, I'm managing yung recruitment. Kumbaga nasa MSP side kami. So ayoko na explain na ba yung MSP side, no?
Pero if I will answer the question, yung resignation na yan, ano ba ulit yung tanong? Yun nga, na parang, kasi nga sabi nila ay minsan, Matawang-tawa mas si Yuki. nauuna silang mag-resign emotionally, yung parang nawawala na siguro ng gana, hindi na ganun ka-active makipag-participate, ganyan. So, Oo. gano'n siya katotoo sa workforce, lalo sa mga Pinoy. Ayan ha. Na feeling ko, kailangan natin din sabihan yung mga team lead, yung mga leader, yung mga manager, na kailangan nyo itong makita as early as possible na, di ba? Tama, Bakit alam mo, Yuki? hindi ako, Yung natatawa, Yuki. hindi ako makapag-isip kasi tawang-tawa kasi sabi ko, ano ba kasi yung tanong? Kasi parang ang dami mo kasi tanong, Z, parang na-pressure ako. May paralysis, no? O Parang tapos nakikita ko, overload. tapos tawang-tawa na siya. Hindi, para lang makapag-move on. Kasi nga daw, may kasabihan na, Oo. yun daw mga gustong mag-resign at nag-resign, hindi naman daw yung mga yan nag-decide lang 24 hours. Parang yan daw ay may proseso. So, gusto ko lang siyang i-confirm kung sa workforce ba ng mga Pinoy, dito, sa kaso mo, okay. tunay ba yon na bago mag-resign, meron munang emotionally maano sila, tatamarin, ganyan. Meron bang mga red flag, meron bang mga flags na kailangan makita, may similarity ba, may pattern, ganun? Alam mo, Z, it depends kasi case-to-case basis yan eh. Depende ka rin kasi depende kung saan ka nag-work. Okay. Diba? Mm-mm. O kasi may moment na, may mga, Tawa pa rin ng tawa si Yukito. alam mo, sana maka-move on ka na. Alam mo, gusto kang siraan ni Yukito na hindi ka daw attentive. Ito talaga si Yukito. Kasi paano magiging attentive? Tatanong niya, ayoko sagutin ko na yung tanong Oo. para sa Eh, mga din, viewers din. natin, Oo. sa mga listeners natin. Naniniwala talaga ako na depende pa rin yung case-to-case basis talaga siya. So, sa the way I experience it, may mga umaalis dahil yung boss nila, hindi sila comfortable. Kaya nga, I always say na currently now, sa role ko, I want my members, mabalik talaga ako sa mga members ko, no? Kasi, going back to Honolulu, okay? Going back, I've experienced Hindi ko gets talaga. yun. Ano going back? Ayan ha, papakala ko sa'yo si Darren Espanto. Going back to Honolulu just to get... Tanda ko na, hindi ko naiintindihan. Anyway, okay. Ayun, so, naka-experience ako ng mga bad bosses din. Dahil nga, balik tayo ulit dun sa sinabi na sa Pasay. Tining. Diba? Sipia. So, nagkaroon kami natibay yung mga loob namin. Kaya nakayanan kong ma-experience yung mga ganong bosses. So, to answer the question, it's case-to-case basis. Pero, majority ng na-experience ko nag-resign, it's simply because hindi mabuti or hindi na inspiring enough yung boss nila or hindi nila safe space yung boss nila kaya sila umaalis. Gusto ko yun. Gusto ko yung sagot na they don't feel safe doon na sa lugar na parang exhausting na ganito, ganyan. Kaya lagi kong sinasabi, kapag nakita mo na 3 o 4 na nagre-resign, stewardship ng manager na yun, tingnan nyo na ho yung manager. Dahil malamang sa malamang, may issue yung manager na yan. Ako'y naniniwala sa ganun. Feeling ko, sasabihin lang ng manager nila, ay hindi, sanay na ho ako himatagal na manager, hindi ho. Nagsisinungaling ang manager na hindi yan sanay. Paltan nyo yung manager na yan dahil kung gayong, anyway. So yun pa, may sinasabi pa nila sila na corporate stability is real, but so is corporate exhaustion. May security sa corporate, pero minsan, may kapalit siyang peace of mind. Yes. Ito, pare, kasi gusto ko siyang isingit. Kasi sabi rin nila, entrepreneurship gives freedom, but it removes naman excuses. Kapag sarili mong business, ikaw rin kasi yung boss. Ikaw rin yung HR, finance, marketing, janitor, at therapist mo minsan. So, Yeah. so what are your thoughts when it comes to, ano ba yung mas better? Or pwede ba siyang ipagkumpara? Or magkaiba ba siyang puno? When it comes to corporate and entrepreneur. Kasi sa mga nanonood ngayon, mag-isip sila, ano ba talaga yung tunay? Saan ba mas masarap talaga para kumita ng pera, para maging financial independent ako, para mas maging happy ako? Corporate ba talaga or entrep? Kasi ito bago niyo sagutin, may nakikita ako nagtatrabaho sa corporate 35 years. Yung mga nagiging VP, SAV, nagugulat ako, 35 years na siya. So sabi ko, seryoso? Ganong katagal? May ganon akong nagugulat ako Hindi dahil sa ayaw ko sa corporate. Ang sinasabi ko lang, baka swerte sila na nakita nila yung sense of purpose nila and all. Pero what are your thoughts about these things? Doon sa parang for me kasi, depende rin sa tao siguro. Like, alimbawa yung sinasabi mo na mga tumatagal ng 35 years of work. Kasi meron talaga mga tao na meant to work and to follow. Yung kaya nilang mag-survive doon sa systematics ng ito lang yung gagawin nila. But there are also people na katulad namin na parang gusto namin na
matry yung sarili naman naming craft. So to like business or ganyan. Hustler din to. Anong masabi niyo dun sa mga may corporate tas may hustler pa sa buhay? Ako I admire those people. Kaya sa hirap ng buhay ngayon. Kinakailangan talaga meron kang additional job. Para lamang guminhawa kahit papaano. Ang hirap talaga magpayaman dito sa Pilipinas. Kailangan talaga 3 yung trabaho. Alam mo, at yung 3 trabaho yung kailangan talaga lunukin mo ng lunukin yung workload, no? Pero mabalik ako doon sa tanong kanina. What are your thoughts doon sa corporate life or entrep life? Ako kasi, the way I see it, yung corporate, meron talagang chance na umasenso ka sa corporate life. I mean, sa corporation. I mean, Fixed kasi yung sahod. yes, Yeah. kasi meron kang inaasahang every sahod, every cut-off, like every 15, 30, And then if you wanna be successful in that, let's say, if you wanna be successful sa corporate, kailangan talaga malakas ng loob mo. Kasi maraming hindi na nakaka-survive sa corporate. Oh. Kasi nga ayaw nila ng politika. Hindi lang din. Diba? Siguro yung trabaho for them na hindi nila bet talaga yung feeling na uupo sila ng 8 to 5 sa office. Oo. Kasi- Lalo na yung mga generation ngayon, yung mga Oo. the younger generation. Tsaka kasi halimbawa siya, 'di ba, sabi niya nga less than 5 years lang siya sa corporate. Pero ang nasa puso niya kasi is yung pagsasayaw, yung pag-entertain ng people through, media. So, talagang iba kami kasi ako kung katanungin mo kung kaya mo ba 'yun? Ako nga, ito nga to, medyo kinakabahan ako, pero nung dahil Oo. nga sa setting mo at sa setup ng lugar mo, para mamaya makatulog na lang ako dito. Ang pinakaayaw ko rin kasi, hindi po ako against sa corporate at mahal na mahal ko po ang corporate, no. Mahal ko rin naman po ang entrep, ako ayon. Pero ang inaano ko lang, ang pinaka nakakainis lang sa corporate sa Pilipinas. Maaari niyo po akong i-cancel sa sagot kong to. Ang pinaka nakakainis lang talaga, yung, and for the lack of term, yung kailangan may himura ng puwet para lang talaga mag-succeed ka sa corporate ladder. Napipikon lang ako at napipikon din ako doon sa mga manager, sa mga kung ano mga posisyon na yan, na sinasama sa dugo yung posisyon. Na tipong, boy, trabaho lang ito. Dito sa table na to, maaaring SVP o siyempre kaya kung ano man. Pero paglabas natin dito, pwede tayong magsuntukan. Pikon ako doon. Kung ito announcement po. Announcement sa mga SVP dyan, yung mga manager dyan. Yan po title lang. Pwede ko nga hulagyan ng title kong CEO eh. So, title lang yan. Huwag papasok sa dugo. No? Sigawan kita. Diba? So, Totoo anyway, yun. pero again, ito pa, isa pa. Filipinos, feeling ko makakancel na naman ako dito. Filipinos are hardworking but often underpaid. Hard work is not the problem. The question is whether the system rewards it fairly. Exactly. Example. Ang dami po ng mga foreigners, foreign countries, etc., na kumukuha ng mga Pinoy na trabador dito sa Pilipinas. Ang ganda ng mga byproduct natin, ang ganda ng mga project, etc. Pero pag kinumpara mo yung sahod natin sa kung ano yung nakukuhang sahod sa ibang bansa, ang laki ng pinagkaiba. So parang minsan sabi ko, tayo ba yung nagpapaabuso? Tapos ang sasagutin nila, abay, kinukumpara namin sa economic lifestyle, ganito, ganyan. Ang gusto ko namang ibalik, pero magkano yung dinadala kong income dyan? Magkano yung dinadala kong ano dito? So, ayan. Anong thoughts mo doon na tayo doon sa school of thought na inaabuso ang mga Pilipino? Yes, siguro sa akin example lang, no? Kasi like, halimbawa, definitely when it comes to skills tsaka corporate experience, like sabihin na lang natin si CJ yung mas lamang dun sa skills na yon. But meron kasi like, halimbawa ako, di ba, marunong ako mag-Japanese. Or tanggalin na lang natin siguro yung pagka-Japanese citizen ko. Just the fact na yung nakita ko na, halimbawa, marunong ako ng other language. Sobrang elevated kasi no sahod. Kesa dun sa nagtatrabaho talaga ng workload niya, talagang 8 hours tinatrabaho niya or what. Tapos parang kami, since may language premium kami, or yung mga Filipino or people na Wait lang, nakuha yung sorry. Language premium meaning kasi nga marunong ka mag-Japanese. Oo. So may Ang laki na sahod. laki na Oo. So kapag ba marunong magbatanggenyo kaya, may premium po kaya pag marunong magbatanggenyo? Kasi kaya ko pong i-translate yung Tagalog sa Batangas eh. So walang ganun, no? May libreng lomi. Batangas Lomi. lang. Di ba yun? Di ba lomi? Taga Maynila nga, Lomi. Lumi sa amin yun. Diba, Lumi. lumi? Ako'y taka din. Lumi. Sorry. Footnote. Sa mga mahal ko hong kababayan na nasa Maynila, kung kayo ho ay magluluto ng lomi, huwag nyo na hong ituloy yan. Kung gusto nyo maglomi sa Batangas, itigil-tigil nyo yan kung di nyo kayang kuhanin ang lasa ng lomi sa Batangas. Dahil kami mga Batanggenyo,
Maghanap kayo ng Batanggenyong matutuwa sa lomi ng Maynila. Maniwala kayo sa yabang naming are. Pag nakakatikim kami ng lomi sa Maynila, ay mas marami pa ang mura kaysa sa chicharon. Anyway, share lang. Oo. Pinnote ko lang. So, yun nga, another one. Walang manual. Dami kong keber, no? Walang manual ang adulthood, no? We are taught how to pass exams, but not how to navigate bosses, burnout, taxes, resignation letter, and career identity. Wala lang. Shinare ko lang siya. Wala naman kayong imbag doon. Sinabi ko lang. Pero ito nga, when people say corporate slave, joke lang ba yun or may truth behind it? Totoo yun. Actually, yun na yung sistema Sige, eh. go ahead. Oo. Sige, ilaban mo siya. Ba't siya? Oo. Bakit siya, for you, why do you agree? Corporate Tanong talaga ako slave. sa kanya kasi I wanna hear his opinion. Oo. Hindi, para sa akin yun yung nararamdaman ko kasi talaga na once you work in a corporate company, parang yung daily mong ginagawa is similar to parang prison din or slave. Mm. Hindi naman dahil literal na ini-slave ka nila, but yung systematics lang no na kailangan mo sumunod, kailangan mo tong i-deliver na to, ganyan. Tapos walang improvement dun sa sabihin mo na, like individuality mo. Like, syempre, di ba, we all have different Oo. dream. Kaso, yun nga, since you're working for somebody's dream sa corporate company, yun yung nawawala sa'yo. Oo, parang sinasabi mo, parang pasok siya dun sa gusto kong i-point na parang a job becomes a cage when survival leaves no room for self-respect and your individualism, if that's a perfect term to use, no? Pero CJ, after years in corporate, what do people misunderstand about staying long in one industry? Kagaya mo, parang HR, ang tagal mo sa HR, tama ba? Oh, parang Parang start ka sa isa, tas sa isa, tas pa after 4 years, Oo. nilipat ako. Kasi nag-stay naman ako sa company ng matagal, no? Ako kasi yung term na corporate slave, it's just, I don't like it, yung term. Ito kasi Yeah. bread and butter ko eh. tama. Kumbaga, I love what I do. Kasi nung bata naman ako, hindi ko talaga alam kung ano bang gusto kong gawin. Alam mo, nung bata ako, pag tatanong ako, anong dream job mo? Dahil nga nakita ko ng doktor, I wanna be a doctor. Ayoko ng Yun ang dream job mo. parang common na lang. Kasi diba pag bata ka, lahat gusto maging doktor, gusto maging Ikaw, anong police. dream job mo? Ang dream job ko talaga dati is mangaka. Ano yun? Ano yun? Yung gagawa ka ng mga manga. Mga Anime. Mangaka ang tawag? Mangaka ang Mangaka. tawag. Parang bastos ng payo, pero mangaka. Ako naman, gusto ko hindi sila ako tinatanong, pero gusto ko lang ko i-share. Ako naman gusto ko maging pari. Gusto ko maging arzobispo. Okay. Gusto ko nga maging Santo Papa eh. Anyway, shinare ko lang po. Gusto ko maging pari. Anyway. Pero so, yun na, ituloy ko lang yung term doon, Mm-mm. yung part na, kasi ano siya eh, for me, like what I've said, this is my bread and butter. And it's just like a mindset for me. mm-mm, Na kasi if you say na I'm a corporate slave, mm-mm, you will not succeed. Or let's say, May impression. may impression na parang hindi ako forever dito eh. Diba? mm. Ako kasi right now, I'm enjoying kasi nga, now I discovered na since nasa level na ako na I'm leading people, I'm managing people, ang gusto ko na mangyari is to share sa mga tao ko na you need to find your craft. Na I want them to know na I'm here to inspire and motivate people. Gusto ko yung point mong yun, no? Gusto ko yun na navigate mo yung corporate at nakita mo yung kagustuhan na magstay sa corporate. I really love that POV. So kasi Yukito, maganda rin yung sinagot mo kanina, yung share mo kanina na parang so parang are you saying ba, and I'm not putting words on your mouth on this one, pero para bang when you see corporate employees or people working in the corporate, do you see stability or more of limitation? Alin yung mas matimbang doon? Ayun, sige, connect ko yung kay CJ. Actually, the one that he is doing kasi is breaking the system. Diba? Mm. So, I think siguro it's a good start para mapa-feel. Kasi wala tayong choice eh, diba? You have to work. And siguro sabihin natin 80% of the work talaga is corpo, diba? Mm. So, hindi naman lahat masaya. But I think what he is doing through experience, those years of experience, and trying to break the stigma na kahit mag-corpo ka siguro, na nandito yung awakening, nandito yung sense of family, nandito yung sense of responsibility and respect. Yun yung pinaka-important. Oo. Saka, add ko Respeto. lang din doon, kasi yung word na slave, it's not that nice to hear. Mm-mm. Kasi may mga tao na, what if hindi pa nila alam yung gusto nila sa buhay? Agree. And yung sasabihin mo, oh, you're a corporate slave. Mm-mm. Sa tingin mo ba, nakakatuwang pakinggan yun na alipin ka ng korporasyon, Mm-mm. wala ka pa naman kasing pang-establish ng business eh. Yeah. 'Di ba? So let's say if you have enough money, let's say because of that corporate, may mga nakikita ako na umalis ng corporate because meron silang enough saving to start the business. Iba naman nakahanap ng, like for example, ito,
nagpa-podcast na yung iba or meron silang avenue like they can do YouTube. So that's the reason why they left the corporate. Pero again, saan na nakuha yung pambili na ng mga cameras and everything? Through corporate din, diba? Or pwede namang galing po sa tatay. Hala, Hindi mali! na po galing sa tatay yung pera pinang-podcast. Pero yun nga, I really love this conversation. Especially sa, nabanggit mo na rin on why do some people, pahapiaw, on why do some people choose corporate life for decades. And I think different people don't just choose different careers, no? They really choose different kinds of risk at yung appetite nung yung appetite nila. Kasi nga may iba talaga pag narinig ang 9 to 5, parang allergic reaction agad, no? Pero may iba naman pag narinig ang business risk, nagkaka-rashes din, di sanay, no? Pero seryoso, I think behind every career choice, may fear. Fear of failing, fear of being stuck, fear of not providing, fear of wasting your life. There is no perfect career path, if I may say. Only the path whose sacrifice you are willing to understand, no? So, yung sunod naman, sa tingin mo, bakit kaya yung mga pinakamagagaling na employees, sila pa minsan ang nauunang umalis? Or ito, anong thinking mo? Sino ba yung mga madalas umalis? Yung mga masama ugali o yung mga magagaling o yung mga mahihina na sino yung mga madalas umalis? O hindi, ito, gusto ko rin itanong yun kasi si CJ is Okay. isa sa yung magagaling yan lagi. Oo. Like, Uy, on para that, sa naman. company na papasukan yan, confident ako lagi na mag-i-strive yan tsaka aangat ng posisyon. Parang halata naman talaga kung magsalita si CJ, parang competitive talaga. Oo. Kasi nga bida-bida nga ako. Kasi nga, banyo king nga kasi, di ba? Ngayon. Hindi kasi ako the way I see it, ang madalas na nag-i-stay, yung mga walang pera. De joke lang. Totoo naman talaga yun. Diba? I mean, totoo naman. Kung, Ilang taon ka na dyan sa trabaho? 5 years? 10 years? Wala ka bang pera? o tapos magstay ka sa trabaho mo kasi meron ka pang bills, meron ka pang pending loans, diba? Diba sabi nga nila, ito joke lang to sabi nga Hindi, nila, tunahin mo na. mali! Pero actually, gusto kong sabihin, ako, based on my experience, nagtagal ako sa dati kong work, like 6 years baka doon, 7 years. Oo. Kasi, nag-aaral pa ako. At the same time, kailangan ko magbayad ng mga kabayaran. So, nagstay ako for 7 years, kahit gustong-gusto ko nang umalis. No? Pero now, napapansin ko yung mga high potential, yung magagaling, umaalis sila simply because they don't feel na wala na silang ibang way to get promoted. Kaya nga doon papasok palagi na dapat yung boss mo binibigyan ka ng platform. Ngayon with this generation that we have, kasi lahat naman yan may potential Depende lang kung high or not performing yung member mo. Pero pag ako kasi, the way I see it, masayang bigyan ng chance yung mga high potentials. Tama. Simply because, ayan yung mga uhaw matuto. Sila yung masarap i-guide. Pero yung mga... Tsaka yung trust, kailangan. Yes. Kaya ito lang ko sinasabi, kaya mo nga hinire yung tao para gawin itong trabahong to. Tapos yung mga micromanage mo, ipararamdam mo sa kanyang wala kang tiwala. Kaya mo nga siya hinire. Exactly. Ako, pikon ako doon. Pikang-pika ako doon sa mga mag-hire. Tapos pagka-hire, hindi mo pagkakatiwalaan. Ba't pa kayo nag-hire? Dapat sana ikaw na gumawa lahat. Totoo. Diba? I mean, I think, yun din gusto kong tanongin, what are the biggest red flags of mga co-workers that people should notice early, lalo na sa mga bagong graduate, ngayon pa lang papasok sa workforce? Gaya napansin mo kanina about credit grabber, masama talaga yan. Yung mga pa-victim na ganyan. Ay, Pero ito isa. Mm. Kanina pinag-uusapan namin ng team, yung mga chismosa. Alam nyo, Kasi wait lang, bago mo sagutin yan. Go. Kasi para po sa akin kasi, minsan, kaya ako nagiging best friend yung katrabaho. Kasi meron kaming parehong kaaway. Di ba? Yung parang, yung tipong, kaya kami naging close nito kasi pareho kami ng villain na katrabaho na parang, galit ka rin doon? Oo, galit din ako doon. Tapos, doon nabibuild yung samahan. Hanggang sa mga gulat na lang kami, ninong na ako ng anak mo Dahil nga, pareho kami. So, yung bang chismisan, nakakatulong ba siya to build the bond sa team? alam mo, totoo yan Kasi, chismis, it's fun. Pero, growing up, nung kasi, totoo yan, nag-create kayo ng bonding, siraan pagkatapos, parang, huy, alam mo ba? Yan Alam mo yung mga alam mo ba? Pag may ganun na, At saka yung mga entrada na, pumasok ba si ano ngayon? Uy, ano? oo, yung bulungan. Tapos, bilang may mga signal pa, may mga terms pa na chat-chat pa sa'yo.
After break, kita tayo 15 minutes chikahan. O kaya sa Chikahan. Yossi break. Pero Ayan. pinakaayo ko yung Yossi break na yan. Dahil ang pinakaayo ko rin talaga yung mga doble kara. Hoy, gusto ko sa Yossihan. Alam mo bakit? Ang totoong chismis, ang kompletong detalye, nasa Yossihan. Sa tunay. Kaya minsan, natuto akong mag-vape Ako po- dahil dyan. Ako po hindi ako nag-yossi, hindi rin ako nag-vape, no? Kasi po ako Yes ay po. may ako po ay asmahin eh. Pero, kaya lang ako minsan napunta doon, parang talaga tapusin yung kwento. So ano nga ba yun? Ba't nga ba Oo. nag-away? Diba? Bakit Doon nga yung ba continuation na tinanggal? hindi nyo may explore sa room. Oo. Pero ang pinakaayaw ko rin naman, yung tipong nilabas mo lahat ng cards mo. Mm. Na tipong, nga, ganito ko siya, ganito ganyan. Tapos, magugulat ka, Ikaw na yung kaaway. ako na yung kaaway. Na tipong, wait lang, nag-uusap Totoo. yung dalawa, bakit parang nangyari? At the end of the day, ako yung kaaway nyo. Pero ano mo, Z, tip lang sa mga magtatrabaho sa corporate, no? So, yes, masaya ang makipagchismisan. Oh. Pero habang tumatanda kasi, ang tanda ko na, no? Oo. Hindi kasi based sa experience ko, pag yung chismis, hindi naman ikakalaki ng sahod, Charis. Hindi, I mean yung chismis kasi, ano siya eh, I've learned it na yes, ang saya-sayang may chismis, pero dapat, kapag nasa corporate ka, pipiliin mo yung chismis. Kung yung chismis na to is, I will learn something from this, you take it. Parang hindi ko naman ginagawaan yan. Ayun na chismis, lang. Basta juicy, ang sarap. Ano yan? Oo, pero parang basta juicy. siya na to. Marites! Diba? Pero again, I mean, ako talaga, kapag yung chismis is something na juicy, go, charis lang. Hindi, kapag yung chismis is very juicy at gustong-gusto mong pakinggan. Yan. Pero, ano ba yung mga juicing chismis? hoy, ayoko. Ang mga gusto ko na, gusto talaga. Ako pa yung gusto magpari. Yung yung parang halimbawa, ginawa ni ganito. Yan! Yung mga ganyan. ayan. Yung tipong, huy, sumama ba sa outing yung dalawa? Bakit biglang nawala na nag-team building? Yung mga ganyan. Oo. Pero anyway, sabi nga nila, kaya din ako galit talaga doon sa mga doble kara. Kaya lagi ko siyang inuulit. Kasi nga, I believe that the most dangerous coworkers are not always loud. Some are quietly strategic. Na minsan nga, kaya minsan ingat din ako magkwento. Kasi nga baka mamaya ito'y sundalo lamang ni Kaano na parang meron kasing planta eh. Ako kasi mabilis din ako recognize na planta lang to ni gusto lang makakita ko sinong kaaway. Makapili, ganyan. Oo, makapili. Oo. Oo. So, ayun nga, red flags, green flags. What are the green flags for mga boss? Ayan, si CJ, green flag. Yeah. Yes! Nahiya naman yung dahon-dahon. yung pong mga direct report ni CJ. Yan yung validate nila. Oo. Ako basta ako, ang Kahit green- naka-red siya Kahit ngayon. naka-red ako. Pero ano lang, i-add ko lang din doon before tayo sa green flag. Basta ang akin lang is, sa red flags natin, tatandaan ng mga listeners natin na dapat talaga, number one, huwag silang pumasok sa chismis masyado. Kasi yun yung nagiging cause ng baka pag-usapan. Tsaka be careful sa mga pinag-share. Tsaka hindi lahat, break it down, yo. Ba't parang stutter ako bigla, no? Hindi, kumbaga ang term ko kasi, don't trust anyone sa corporate. I mean, dapat Don't trust pili ka ng anyone. 1 or 2 friends, yung totoo, yung safe place mo. Kaya, connect ko na, ano ba yung green flag? Yung green flag kasi is number 1, yung bago mong boss or yung boss mo, our family here, pag family, oh my gosh, I will never. Kasi 'di ba family ang term doon, pwede mo silang i-abuse. Agree. I don't know. But anyway, but for me, if yung lead o yung boss mo pag sinabing, we're a team here, nakaka-motivate yun. And then kapag nakita mo yung mga tao doon, ang gaganda, yung mga maaliwalas yung mukha, green flag na agad yung pagbagong salta ka sa team, nakita mo ang gaganda ng mga tao, tumatawa, you can feel it eh. Tapos yung boss mo pa nakipag-usap sa'yo, transparent, tapos bibitawan niya yung word na everything or whatsoever. Parang di man bibitawan, ipaparamdam niya sa'yo na safe place mo. Kasi marami ako naging Alam mo boss. yung safe space na yan? Mm-mm. Again, baka nasa borderline na naman ako na pwedeng makancel nito, no? Mm-mm. Gusto ko yung sinabi mong sa corporate, don't trust anyone. Gusto kong dugtungan yan. Don't trust anyone, maging watchful ka at cautious sa HR. Maniwala ka. Nakangiti yan, titingin sa'yo, mag-good morning sa'yo, pero maniwala ka sa akin, iya'y trabahador ng kumpanya. Kumbaga sa pagmamahal, una niyang ililigtas ang kumpanya bago ikaw. Dahil yan ay may trabaho din. Well, yun naman ho ay unsolicited opinion ko lang. Again, don't trust anyone, be cautious and watchful sa HR nyo.
Anyway. Yan. May Anyway, paano talaga. At saka ano, babalik yung, ayoko talaga. tsaka yung HR talaga, friend talaga sila. Sadya lang yun to follow a certain policy. Hindi, nasa resume kasi. Nasa resume. Ang gusto kong HR, yung talagang tinatapat ako. Gusto ko confrontational. Pag sinabi mong hindi pwede. Ganon. Away! Gera! Ay, kung ako HR, kaya feeling ko hindi ako nag-HR eh. Kasi kung nag-HR ako, tatanungin ko talaga, bigay laging absent. Ngayon, hindi yung parang, can you file? Ganun. No! Ba't ka laging absent? may hugot na sa HR. Parang meron siya pinagdaanan. Hindi, sa wala HR. naman. Hindi, wala lang. I see. Hello, Epo baby. Joke lang. So ito po, bakit nga pala nag-resign mahilig ang mga empleyado? Ano yun? bakit ang mga empleyado, anong usual na dahilan bakit nagre-resign sila? Usual nagre-resign ng mga empleyado. Syempre, hindi na nila bet yung Case to case naman. case to case. to Marami case kasi yan eh. Maraming Nabuntis, ganon. Oo, baka naman siguro may Diba? Yung kito. baka ano nga, 'di ba? Ano tingin mo sa mga Pilipino? Pabuntis? Grabe siya. So sa tingin mo kung nagpa-survey yung Pilipinas, ano yung usual reason bakit nagre-resign? Dahil nung nabuntis number 1. 'Di ba? Tapos 'di ba meron nga ang joke eh. Oh. Nagpunta ng mall, tapos Yes. nagpasa ng resume. Ito naman, isang tanong, isang sagot, work edition. So pabilisan lamang ng sagot. No? So wala lang, kahit di nyo naisipin, kung ano Okay. lang yung mag-amap. Ngala nakakatakot. Palitan to, lang to ha, palitan lang Sige, to ha. sige. Okay, biggest green flag sa boss, Yukito. Yung kilala lahat ng empleyado niya internally. Wow. Biggest Internally. biggest red flag sa office mate. Mapagawa ng kwento. Storyteller. Most common reason people resign sa tingin mo, Yukito. May mas mataas na sahod sa ibang trabaho. Toxic trait ng corporate employee. Yun na nga, credit grabber. Toxic trait ng mga entrepreneurs. Walang background study. Oh, interesting. Most overrated career advice. Tinitiis lang, kaya mo yan. Ayo. Most underrated career advice, Yukito. Underrated career advice. Wala. Career advice? Nablangko ako dahil. Oo. Ikaw, most underrated career advice. Ayan na, iba talaga nasa isip ko, tapos ikaw di ka nakasagot Ayan, no, sige. Best excuse para hindi sumama sa team building. Wala akong pera, B. Saka wala magbabantay sa anak ko. Ayan, sagot ng HR. Sagutan po ng company. May sakit pa yung anak ko. Ako didiretso ko. Kasama ka kasi hindi ako sasama. Mm. Anong sentence ang pinaka nakakatakot marinig sa work? Pwede po ba mag-leave ng 4 days? Anong mas masakit? Rejected sa job application o masinsun crush? Hoy! Scene zone ng crush. Ganun. Ako sa job application, nagtatanong talaga ako kung bakit na-reject. At nakikipag-argue ako. Sige, ba't ma-reject? Ang galing-galing ko. Tapos Mali! Minutunan tayo kay CJ. Mali! Joke lang po yun ha. Joke lang. Di pa ako nakikipag-away. Pag nare-reject ko ako sa job application, lagi ko sinasabi, kayo ang nawalan, hindi ako. Nice, O yan. nice. Yan. Work from home or office or hybrid? Work from home. Ako din. both. Ako din, work Ako from home. hybrid talaga. Ako kasi mahilig naka-boxer shorts lang. So, bawal naman daw. Sabi ni HR naka-boxer. So, di ba? Sino mag-a-adjust? Huwag kang tumayo. Di ba? Laki ng galit sa HR. Higher salary with toxic boss or lower salary with good boss? Oh. Higher salary with toxic, Toxic boss. Yes, ako din. Kaya ko Okay. itiisin. Basta 6 digits. Ako, lagi ko ito sinasabi, okay ako sa higher salary with toxic boss kasi katipunero ko. Kung toxic yung boss, maniwala ka sa akin, toxic din ako. Laban tayo. Maniwala ka, yung boss pa magre-resign, hindi ako. May ganun akong ugali. Ako talaga. One thing employees should stop tolerating. Lies. Tsaka syempre paninira. One thing bosses should stop saying. Guys, family tayo dito. Diba? Ang lakas makagungugo. Kaya nga, one word to describe Filipino workers. Totoo naman yun and always be masipag. Ganon. Masipag ang mga Pilipino. Masipag lang. Oo, masipag lang. Oo. May mga syempre conditions pa yun. Ikaw, how do you describe Filipino workers, Filipino labor force? Filipinos are worth dying for. Wow. Gusto niyo ba yun? That joke lang. Gusto ko yung sagot niya pang separate episode din Pero Pero yung add ka lang, siguro for me, Filipinos talaga, tayo
very trained na tayo sa mga nangyari sa Pilipinas. So, very na tayo. Magagaling tayo mga trabahador. Sa tunay naman, talagang sabi nga, kilala tayo ng mga foreigners na tayo ay, ano yun? Sorry for the lack of term, may pagka-people pleaser. Na pag may foreigners nakaharap, para lagi nang gusto nating maging the best, ngiti-ngiti, o hospitable, sabi ng iba, pero hindi, pleaser. May pagka-pleaser talaga ang mga Pinoy. Anyway, and maybe that's the thing about adulthood, no? May connect ko lang, no? We spend so much of our lives preparing to get a job, but very little time learning how to survive, grow, and protect ourselves once we're already working. This episode reminds us that work is not just about the sweldo. Well, karamihan, sweldo kasi kailangan natin mabuhay, boy. It's about dignity rin kasi. It's about leadership. It's about growth. It's about choosing the kind of life you're willing to build. Gusto ko lamang i-highlight yung life that you're willing to build, no? Kasi some people will thrive in corporate and that's their purpose. Gusto nila yon. Some people will thrive in business and that's their dream. Some people will do both and that is really okay. Ang mahalaga, habang kumikita tayo, please po, ang aking dasal, huwag nating kalimutang mabuhay, no? Ang sabi nga nila, kung noon ang mga older millennials gusto ng work-life balance, sa mga Gen X, mga nauna, okay lang sa kanila work. Eh gusto kong i-advocate ngayon yung ginagawa ng mga kapatid nating Gen Alpha and Gen Z na yung work and life nagbe-blend. Yan. Mas gusto ko yun na you enjoy what you're doing while also living the best version of your life, no? This has been Z. Always do good, be good, and stay grateful. Because in a world that teaches us to keep grinding, may we also learn how to protect our peace, honor our work, and build a life that feels meaningful, not just busy. Hanggang sa muli, I love you. Ayan. Ay, wait lang. Oo. May bibigay kami sa inyo, o di ba? Ay, sosyal. Ang cute naman kasi May sila ilaw. may pailaw. Christmas light naman May pala. pailaw ngayon kasi parang nung last episode, walang ilaw. Oo nga, walang Oh my ilaw. God. Eh, May kay Don pa rin ba to? Oo, kay Don. Ay, shout out kay Don. Shout Thank out you. kay Don. Thank you po sa ano. Thank you, Oy, Don thank you, Don. And we want to normalize. Tama ba yung term? We want to normalize yung pagbibigay ng flowers sa guys. Flowers. Oh, Sweet oh. flowers. Sweet Ayan. flowers. Oo. May pa Christmas light. Ayan, o. Yeah. Kamusta naman?